Sa pagpapatuloy ng nakaraang kabanata, nang maghiwa-hiwalay ang mga buto, lumitaw sa ibabaw ng lawa ang isang dambuhalang puno. Napabulalas ang haring demonyo ng 8 kislap, iyon pala ang willow na immortal ng 10,000 gabi. Ginamit ni Jufid ang mata ng Diyos ng digmaan upang magmasid. Mabilis niyang natuklasan na mailiwanag na nagmumula sa puno. Sa puno ng willow na iyon, mayroong isang kabaong, at higit pa, may isang babaeng nakahiga sa loob nito. Habang tinitingnan ang bangkay ng babae, nagtaka si Jufid, ang taong ito, hindi kaya siya ang maalamat na kataas-taasang tao espada. Pagkatapos, napansin niya ang mga itim na marka na lumitaw sa kanyang katawan. Ha? Bakit kusang gumagana ang aking katawang kontrabawal? Nag-angat ng tingin si Jufid at naisip, sinaunang bawal ba? Hindi kaya't ang kataas-taasang tao espada ay hindi namatay dahil sa nalalapit na katapusan, kundi pinaslang dito ng sinaunang bawal. Nagulat na nagtanong ang haring demonyo ng 8 kislap, ang kabaong ng kataas-taasang tao espada ay nasa puno ng willow na immortal ng 10,000 gabi. Tuwang-tuwang sumigaw ang immortal na hari ng panandaliang buhay, mabuti. 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 Lahat ng bagay ay eksakto tulad ng sinabi sa plakang jade na iyon. Sinabi ng immortal na hari ng kaluluwa ng lupa, Jufid, dumating na ang araw ng inyong kamatayan. Pagkatapos, idinukot niya ang kamay sa loob ng kanyang damit at naglabas ng isang token. Isang sinag ng liwanag ang pumulandit mula sa token. Mayabang na sinabi ng immortal na hari ng kaluluwa ng lupa, ngayon, kahit pa mas marami kayong kataas-taasang kalooban, wala na itong silbi. Biglang kumalat ang mga sanga ng willow at ang tubig sa ibaba ay kumulo. Pagkatapos, itinutok ng immortal na hari ng kaluluwa ng lupa ang token kay Jufid. Sumigaw ng malakas ang immortal na hari ng kaluluwa ng lupa, ang maihawak ng plaka ng utos na brokado ang siyang puno, lipulin ang taksil. Nang marinig ito ng haring demonyo ng 8 kislap, agad siyang sumigaw, lintik. Wala kang katuwiran. Sabay-sabay na sumugod ang mga baging ng willow kina Jufid at sa haring demonyo ng 8 kislap. Nagmadali silang umiwas sa isang tabi, agad na naiwasan ang mga baging. Napabuntong hininga si Jufid, hindi maganda. Hindi ko inaasahan na kayang kontrolin ng immortal na hari ng kaluluwa ng lupa ang willow na immortal ng 10,000 gabi. Ano ang gagawin natin ngayon? Napakalakas ng willow na immortal ng 10,000 gabi. Ang kalooban na iniwan ng kataas-taasang si Qiu sa plakang jade, kahit makapigil sandali, hindi ako mapoprotektahan nito ng matagalan. Sa kabilang dako, tuwang-tuwa na tumawa ng malakas ang immortal na hari ng kaluluwa ng lupa, hahaha. Sa pagkakataong ito, sinabi ng immortal na hari ng panandali ang buhay kay Jufid, munting kaibigan, sumuko ka na lang. Habang lalo kang lumalaban, mas magiging kaawa-awa ang iyong kahihinatnan. Sa ayaw at sa gusto mo, isa ka ring walang kapantay na henyo. Hindi mo naman gugustuhin gi. Mayabang na tumawa ng malakas ang immortal na hari ng kaluluwa ng lupa, hahaha. Galit na nagmura ang haring demonyo ng 8 kislap, anong pinagtatawanan nyo? Akala nyo ba, kapag kontrolado nyo na ang willow na immortal ng 10,000 gabi, sigurado na kayong panalo? Sinasabi ko sa inyo, mga ulol, malaking gulo ang pinasok ninyo. Pagkatapos, bumulong siya ng mga dasal. Sa isang iglap, naglaho ang haring demonyo ng 8 kislap sa paningin ng dalawang immortal na hari. Pagkatapos, nagpakita ang haring demonyo ng 8 kislap sa katawan ng puno ng willow. Nagsimulang bumuo ng mga selyo ang mga kamay ng haring demonyo ng 8 kislap. 3 maliliit na espada ang lumitaw sa harap ng demonyong ito. Pagkatapos, hinampas ng haring demonyo ng 8 kislap ang 3 espada sa katawan ng puno ng willow. Tumusok ang 3 espada sa loob ng kabaong. Pak! 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 Biglang nagliwanag ang kabaong. Mula sa tuktok ng puno, umalingawaw ang lagaslas ng hangin sa buong paligid. Nagkatinginan ang immortal na hari ng panandali ang buhay at ang immortal na hari ng kaluluwa ng lupa na tulala. Nakanganga at nanlalaki ang mga mata ng immortal na hari ng panandali ang buhay. Sa sandaling iyon, 2 sinag ng liwanag ang tumama sa katawan ng 2 immortal na hari. Gulat na nagtanong ang immortal na hari ng panandali ang buhay, bakit ganito? Nagtaka ang immortal na hari ng panandali ang buhay, hindi ba't sinabi sa plakang jade ni Dense, na kapag nakuha ang token, makokontrol na ang willow na immortal ng 10,000 gabi. Malamig na nagsalita ang haring demonyo ng 8 kislap, talagang wala kayong alam. Kapag may tunay na kumontrol sa willow na immortal ng 10,000 gabi, oras na atakihin ng sinuman ang kabaong, ituturing ng willow na immortal ng 10,000 gabi na kaaway ang kumokontrol dito. Napabuga ng hangin ang immortal na hari ng panandali ang buhay, Janice. Hindi ko inaasahan na bago ka mamatay, naloko mo pa kami. Sa kabilang dako, nagmumura rin ang immortal na hari ng kaluluwa ng lupa, pesting babae. Pinuri ni Jufid ang haring demonyo ng 8 kislap, mukhang may silbi ka rin pala. Sumigaw muli ang haring demonyo ng 8 kislap, sino ang sinasabi mong walang silbi, ha? Ako, ang haring demonyong ito, ay naghari noon sa siyam na kalangitan na daigdig ng mga immortal. Ngunit sa sandaling ito, bumukas ang kabaong ng kataas-taasang tao espada, na nagpatahimik sa haring demonyo ng 8 kislap. Pinanood ni Jufid ang kabaong na kusang bumubukas ang takip. Naisip niya, ha? Hindi kaya't hindi papatay ang kataas-taasang tao espada? Sa loob ng kabaong, iminulat ng kataas-taasang tao espada ang kanyang mga mata. Pagkatapos, umupo siya at lumabas. Itinuro ng kataas-taasang tao espada ang kamay at nagsalita, 2,000 taon akong natulog bago nagising. Mabuti na lang at nandyan ka para makatipid ako ng maraming oras.
Natakot ang haring demonyo ng 8 kislap at sinabi, lagot. Malaking gulo to. Hindi sinasadyang nagising ang kataas-taasang tao-espada. Malamig na nagpatuloy ang kataas-taasang tao-espada, ngunit pinasok ninyo ang aking silid-tulugan at basta na lang nanira dito. Ang utang na ito, sisingilin ko sa inyo. Pagkatapos, sunod-sunod na mga sinag ng berdeng liwanag ang lumitaw at pumalibot sa katawan ng kataas-taasang tao-espada. Ang mga sinag na ito ay sumugod papunta kina Gilfidrid, sa haring demonyo ng 8 kislap at sa 2 immortal na hari. Mabilis na hinila ni Gilfidrid ang liig ng haring demonyo ng 8 kislap at sinabi, tara na. Pagkatapos, sabay silang tumalon sa tubig. Sinabi ng immortal na hari ng panandali ang buhay sa kanyang kasama, sumunod din tayo. Nang marinig ito, sumang-ayon ang immortal na hari ng kaluluwa ng lupa, sige. Ngunit sumigaw ang immortal na hari ng panandali ang buhay, peligro. Paglipat ng eksena, sinaunang tirahan ng batong luntian sa ilalim ng lawa. Habang lumalangoy pababa si Gilfidrid, naisip niya, hindi kaya't ang bagay sa loob ang tumatawag sa mapa na walang may-ari. Sina Gilfidrid at ang haring demonyo ng 8 kislap ay bumaba sa ilalim ng lawa. Ang haring demonyo ng 8 kislap ay bumuntong hininga, sa wakas ay nakaligtas din sa isang panganib. Iniangat ni Gilfidrid ang kanyang kamay upang suriin ang pinto, hanggang sa ito'y bumukas. Natigilan ang haring demonyo ng 8 kislap nang makita ang tanawin sa loob. Oh! Bulaklak ng makalangit na bituin at espiritu ng dragon, puno ng gintong butil, damong bituin na sagana. Napakaraming halamang gamot na pang-espiritu. Ngunit katatapos pa lang niyang magsalita, ang pinto sa likuran ay nagsara. Nagulat din ang haring demonyo ng 8 kislap. Kumuha si Gilfidrid ng isang listahan, hinawakan ito, pagkatapos ay inihagi sa haring demonyo ng 8 kislap at sinabing, tulungan mo akong tingnan kung mayroong mga halamang gamot na pang-espiritu rito na nasa listahang ito. Ang haring demonyo ng 8 kislap ay gumuso at nagsabi, Divi, ang galing mo talagang mag-utos sa iba. Naisip ni Gilfidrid, ang bagay na naramdaman ng mapa na walang may-ari ay malamang ang lugar na ito. Kaya pumasok si Gilfidrid sa isang silid. Sa loob nito ay may isang insenaryo at isang puting apoy. Naisip ni Gilfidrid, ito kayang apoy na ito ang tumatawag sa mapa na walang may-ari. Nagpakawala si Gilfidrid ng isang bugso ng kamalayang immortal sa loob upang suriin ang sitwasyon. Narinig niya ang isang tinig na umalingaw sa kanyang isipan. Ito ang binhi ng apoy na immortal ng transformasyon ng daan, isang binhi ng apoy na isinilang kasabay ng 10,000 daan ng langit at lupa noong nilikha ko, ang matandang ito, ang pilang Panginoong lumalaban sa langit. Kung lilinangin ito hanggang sa sukdulan, kaya nitong tunawin ang 10,000 daan at sunugin ang lahat ng immortal. Kung ikaw ang itinakda, maaari mong matutunan itong selyong espiritual ng maestro ng pinto at linangin ang binhi ng apoy. Ngunit dapat mong tandaan, kung hindi ka pa umabot sa antas ng kataas-taasan ng 9 na kalangitan, kapag ginamit mo ang pamamaraang ito ng selyo, huwag hayaang matuklasan ka ng lahi ng mga espiritong immortal. Kung hindi, ang kahihinatnan ay hindi masukat. Nang marinig ito ni Gilfidrid, pinagpawisan siya ng husto mula ulo hanggang paa. Naisip ni Gilfidrid, ang binhi ng apoy na immortal ng transformasyon ng daan ang nag-udyok sa mapa na walang may-ari. Ang mapa na walang may-ari ay ibinigay sa akin ng Diyos ng digmaan. Ibig sabihin, alam ng misteryosong makapangyarihang nilalang na iyon ang tungkol sa aking nakaraang buhay, at higit pa, mayroon siyang napakagandang relasyon sa aking nakaraang buhay. Sa kabilang dako, ang haring demonyo ng 8 kislap ay tinabig papasok. Nanginginig na sinabi ng haring demonyo ng 8 kislap, senior na tao-espada, lahat ng ito ay walang kinalaman sa akin. Sa sandaling iyon, lumingon si Gilfidrid at nakita ang kataas-taasang tao-espada na kasama ang immortal na hari ng panandali ang buhay at immortal na hari ng kaluluwa ng lupa na pumasok. Ang dalawang ito ngayon ay dalawang bangkay na walang kaluluwa, ang kanilang mga mukha ay namumutla at nangingitim na parang puwit ng palaka. Ang haring demonyo ng 8 kislap ay natakot din at namutla. Ha! Ang dalawang immortal na hari ay hinubaran ng kanilang kamalayan ng senior na tao-espada at ginawang mga tagapagbantay ng bulwagan. Nagtanong ang kataas-taasang tao-espada kay Gilfidrid, ha? Ikaw ba ang itinakdang tao na hinahanap ng matandang iyon? Ang haring demonyo ng 8 kislap ay natulala at naisip, ikaw ang itinakda? Agad na nagtanong si Gilfidrid, Senior, alam niyo po ba ang tungkol dito? Maaari ko po bang itanong, Senior, ano po kaya ang pagkakakilanlan ng taong nag-iwan ng apoy na ito? Biglang lumitaw ang kataas-taasang tao-espada, hinaplos ang pisngi ni Gilfidrid, at sinabing, ang pangalan ko ay Exi Mengzi. Mula ngayon, maaari mo akong tawaging Mengzi. Ang tawag na Senior ay medyo kakaiba. Utal na sumagot si Gilfidrid, CJ. Kung gayon, tatawagin kitang Inans. Meng Esihe mula ngayon. Dinagdag ni Esi Meng Esihe, balik tayo sa pangunahing usapan. Pahiram mo sa akin ang espada sa iyong kamay. Sasabihin ko sa iyo ang pinagmulan ng matandang iyon. Huwag kang mag-alala, basta't pahihiramin mo ako, hindi kita sasaktan. Nagulat na nagtanong si Gilfidrid, nais mong hiramin ang espadang pumuputol sa langit. Sumagot si Esi Meng Esihe, tama. Hindi mo ba nakita? May mga pako ng sinaunang bawal na nakatusok sa aking katawan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin ito kayang sirain. Tanging sa pamamagitan ng paghiram ng iyong espada. Ang haring demonyo ng 8 kislap ay nagsalita sa nanunuyong tono, pahiramin mo na. Pahiramin mo na. Matagal ko nang gustong sabihin, kami ni Senior, parang magkakilala na kami ng matagal kahit kakakilala lang.
Huwag nang sabihing isang espada lang, kahit ano pa ang gustong gawin ni Senior, kami ay tiyak na hindi. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, pinutol siya ni Si Meng Si, talaga? Kung gayon, umaasa akong mananahimik ka. Pagkatapos, mariing sinabi, itik. Kung masyado kang maingay, papatayin kita. Nang marinig ito, ang haring demonyo ng 8 kislap ay gumawa ng senyas na isinasara ang bibig. Si Meng Si ay humagikik, pagkatapos ay lumingon kay Griffith at sinabing, kung nag-aalala kang aagawin ko ang espada at hindi ibabalik, maaari akong gumawa ng panunumpa ng immortal at demonyo. Umiling si Ilgen Enden. Hindi na kailangan iyan, Meng Si, ikaw ay isang kataas-taasan ng 9 na kalangitan, ang iyong salita ay batas. Siyempre, maniniwala ako sa iyo. Pagkasabi nito, inilabas ni Griffith ang espadang pumputol sa langit para ipakita kay Si Meng Si. Nang matanggap ang espadang pumputol sa langit, pinuri ito ni Si Meng Si, tunay ngang isang walang kapantay na espadang immortal. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang kayamanang ito. Maging ako ay medyo humahanga sa iyo. Ang matandang iyon ay isa sa 10 dakilang immortal. Kung sino siya partikular, hindi nga ako pinayagang sabihin sa iyo. Bukod dito, pagkatapos mong linangin ang binhi ng apoy na immortal ng transformasyon ng daan, maaari mong linangin ang mga kayamanan ng langit at lupa na may antas ng biyayang immortal sa looban na ito. Sa ganoong paraan, baka muling mabuo ang iyong pundasyon ng daan. Nang marinig ito ni Griffith, masaya siyang naisip, akala ko kailangan ko pang maghintay hanggang mabuhay muli sina Prinsesa Diu at Yang Bihilan bago makahanap ng paraan upang muling buuin ang pundasyon ng daan. Hindi ko inaasahan na ang ganitong pagkakataong lumalaban sa langit ay darating ng ganito kabilis. Tiningnan ng haring demonyo ng 8 kislap si Griffith at naisip, lintik. Ang batang ito talaga ang may tunay na pulang swerte. Naisip ni Griffith, kahit hindi ko alam kung sino sa 10 dakilang immortal ang matandang senior na iyon, ang kabutihang loob na ito ay tiyak na itatanim ko sa aking puso. Lumabas ang haring demonyo ng 8 kislap at naisip, kung ibinigay na ng tao espada kay Griffith ang lahat ng halamang gamot na pang-espiritu na may antas ng biyayang immortal sa looban, kung gayon, maaari na lang akong pumunta at sipsipin ang enerhiya mula sa kumikinang na lawa ng Jade. At sisilipin ko na rin kung may iba pang kayamanan sa tirahang kuweba na ito. Kung hindi ba't napagod lang ako nang walang napala? Pagkaraan ng 3 araw, si Griffith ay bumubulong pa rin habang nililinang, ang langit ang una, ang lupa ang kasunod, Panginoon ng isang rehiyon, utos ng paglipol sa lahat ng bagay. Naisip ni Griffith, hindi nga maikakaila, ang immortal na apoy na iniwan ng isang nilalang na kasing antas ng mga dakilang immortal ay talagang hindi pangkaraniwan. Kaya lumabas siya at naisip, susunod, lilinangin ko ang mga halamang gamot na pang-espiritu na may antas ng biyayang immortal sa looban. Pagkatapos, nagsimulang linangin ni Griffith ang mga bagay dito upang maging lakas immortal. Naisip niya, ganito pala iyon. Pagkatapos na ang binhi ng apoy na immortal ng transformasyon ng daan na ito ay sumanib sa lakas immortal, matutuklasan nito na ang aking pundasyon ng daan ay naputol. Mula roon, babaguhin nito ang lakas immortal at dalisay na kalooban upang maging pakiramdam ng kaliwanagan sa daan. Kung gayon, kailangan kong samantalahin ng husto ang pambihirang pagkakataong ito upang maibalik ang aking pundasyon ng daan. Sa kabilang dako, ang kataas-taasang tao espada ay nakikipagtalo sa isang matandang lalaki. Bakit pa napakatigas ng ulo mo? Nakikita kong itong si Griffith ay likas na mapalad sa pag-ibig, tiyak na hindi magiging masama ang kanyang kapalaran sa mga babae. Bakit mo pa ako pinipilit na maging kasama niya sa daan? Sumagot ang kausap, Jens daw, ang landas ng paglilinang ay mahaba at walang katapusan. Kung mag-isa, hindi maiiwasang maging napakalungkot. Ang iyong likas na talento ay pambihira, at ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay tiyak na napakataas. Kung gayon, bakit hindi ka pumili ng pinakaangkop na tao upang maging iyong kasama sa daan? Naiinis na sinabi ni Si Meng Si, hindi ko kailangan ng kasama sa daan, at hindi ko rin kailangan ng lalaki. Sinabi ng matandang lalaki kay Xungyo, bagamat ngayon ay para na akong kaluluwang naglaho, talaga bang ayaw mong tuparin ang pangakong binitiwan mo sa akin noon? Naiinis na nagtanong pabalik si Xungyo, kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ba ang pagkatao nitong si sa kanyang nakaraang buhay para hindi ka mag-atubiling gawin ang lahat ng ito para tulungan siya. Sumagot ang matandang lalaki, hindi ko rin ito ililihim sa iyo. Basta't matatandaan mo ang pangakong binitiwan mo sa akin na magiging kasama sa daan niya. Sa katotohanan, hindi siya sinuman sa 10 dakilang immortal, kundi. Sa sandaling iyon, isang malakas na ingay ang narinig na ikinagulat ng dalawa. Nagulat na nagtanong si Xungyo, bakit napakabilis? Naisip niya, kahit na sa aking angking galing sa sining pandigma, matapos maputol ang aking pundasyon ng daan, sa tulong ng apoy na immortal ng transformasyon at maraming halamang gamot na pang-espiritu, mangangailangan pa rin ng hindi bababa sa 1 buwan bago muling makamit ang kaliwanagan. Muling nagsalita ang matandang lalaki, talagang napakahirap paniwalaan. Tao espada, nasabi ko na sa iyo ang paraan. Kung susundin mo ang sinabi ko, maibabalik mo ang iyong kalayaan. Ang oras ko ay paubos na. Ngayon, nais ko siyang makita sa huling pagkakataon. Agad na sinabi ni Xungyo, kung gayon, sasama ako sa iyo. Paglipat ng eksena, sa loob ng sinaunang tirahan ng batong luntian. Si Elfith din ay nakaupo, at sa likuran niya ay naroon ang ginintuang dragon at ang Diyos ng digmaan. Bumalik si Xungyo at napagtanto, ang muling pagbuo ng pundasyon ng daan ay tunay ngang mahirap.
Kahit na sumipsip ng napakaraming kayamanan ng langit at lupa na may antas ng biyayang immortal, halos hindi pa rin nakapasok sa estado ng kaliwanagan. Esadan, ang nasa likuran ng batang ito, hindi kayad. Sinabi ng matandang lalaki, hindi ka nagkakamali. Iyan ang ikalimang nilalang sa hanay ng mga dakilang immortal, at siya rin ang aking nakatatandang kapatid. Ang kanyang pangalan ay hindi maaaring banggitin sa kasalukuyan. Karaniwang tinatawag siya ng mga tao na Diyos ng digmaan. Nang marinig ito, naisip ni Xumyo, siya nga talaga. Sa sandaling iyon, tatlong sinag ng imahe ng daan ang lumabas mula sa katawan ni Ibidin. Namanghang napabulala si Xumyo, iyon pala ay liwanag ng daan na may tatlong kulay. Naisip niya, ang liwanag ng daan na lumalabas sa katawan ng karaniwang tao ay kulay berde. Ngunit sa mga sinaunang alamat, ang liwanag ng daan ng ilang mga nilalang na lumalaban sa langit ay may tatlong kulay. Nagpatuloy ang matandang lalaki, ang paglabas ng tatlong kulay sa kanyang liwanag ng daan ay napakanormal. Naisip ng matandang lalaki, Batang Panginoon, patawarin niyo ako. Hindi ko kayo matatawag na Panginoon ko tulad ng aking nakatatandang kapatid. Sa kabila ng lahat, ang inyong dating katauhan ay medyo hindi tama. Malinaw na napakaganda ng inyong talento, ngunit nalunod kayo sa kariktan. Kaya naman, noong inagaw ng aking pangalawang kapatid ang inyong mga alaala ng nakaraang buhay, hindi ko rin siya masyadong pinigilan. Noong araw na iyon, pinutol ko ang inyong pundasyon ng daan dahil wala akong magawa. Kung umakyat kayo sa pagka-immortal sa loob ng 100 taon, tiyak na mapapahamak kayo. Ito na lamang ang pinakamasamang paraan na naisip ko. Sa sandaling iyon, biglang nagkaroon ng pagbabago sa katawan ni Ibidin. Hindi mabilang na mga kulay ang sumabog. Gulat na nagtanong si Xumyo, hoy, matanda, tingnan mong mabuti. Ang liwanag ng daan na ito ay tila may 7 kulay. Nagulat na nagtanong ang matandang lalaki, paano nangyari iyon? Hindi kaya't ang Batang Panginoon ay umabot na sa antas na iyon? At ganoon na nga, 7 sinag ng liwanag ng daan ang pumalibot sa katawan ni Ibidin. Si Xumyo at ang matandang lalaki ay natulalang nakatingala. Tumingin ang matandang lalaki sa mga bituin sa kalangitan at bumulong, ito ay ti. Sa itaas ni Ibidin, isang anino ang lumitaw. Ang mukha ng matandang lalaki ay nabalot ng pagkalito. Naisip niya, siya nga iyon. Ngunit, ang taong iyon ay magalang na lumuhod at nagbigay pugay kay Ibidin. Nagbibigay pugay sa Panginoon ko. Ang lingkod na ito, sa lahat ng henerasyon, ay mananatili sa bundok Beef Chufen upang salubungin ang pagbabalik ng Panginoon ko. Ang matandang lalaki ay natulala at nagtanong, nagkamali pala ako. Hindi siya ang reinkarnasyon ng Batang Panginoon, kundi. Si Xumyo na nakatayo sa tabi ay nagtanong, ano iyon? Biglang humalakhak ng malakas ang matandang lalaki. Langit! Ang lahat ng inyong mga bagay, ang araw ng pagbaliktad ng daan ay nalalapit na. Pagkatapos, ang kalangitan ay bumalik sa dati. Ang maningning na liwanag ng araw ay muling sumikat. Nagtanong si Xumyo, matanda, tinatanong kita, ano ba talaga ang pagkatao ni Ibidin? Sumagot ang matandang lalaki, noon, akala ko siya ang reinkarnasyon ng Batang Panginoon, kaya sinabihan kitang maging kasama niya sa daan. Ngayon, hindi na kailangan. Sa hinaharap, kung mapapahamak siya, kailangan mo lang siyang tulungan ng buong lakas upang malampasan ito. Labis na nainis si Xumyo at nagtanong, matanda, anong ibig mong sabihin? Bakit ka biglang nagbago? Akala mo ba ako ay isang taong maaari mong paglaruan lang? Kung hindi mo ako bibigyan ng dahilan, hindi kita palalampasin. Tumingin ang matandang lalaki kay Ibidin at sinabi, kung gayon, sasabihin ko ang totoo. Kahit na umabot ka pa sa antas na mas mataas sa kataas-taasan, hindi ka karapat-dapat na maging kasama niya sa daan. Alam mo ba, ang taong yumukod at nagpahayag ng paglilingkod kay Ibidin ay ang aking nakatatandang kapatid, ang Diyos ng digmaan, ang ikalima sa mga dakilang immortal, at siya rin ang nangunguna sa 10 dakilang immortal. Si Xumyo ay nagkunwaring tumawa at sinabi, haha. Akala mo ba gusto ko siya? Pinuri ng matandang lalaki, mabuti kung gayon. Sa hinaharap, kapag naglaho na ako, siya ay ipagkakatiwala ko na sa iyo. Pagkatapos, ang matandang lalaki ay biglang lumuhod at nagbigay pugay. Malakas siyang nagsalita kay Ibidin pagkatapos ay yumukod. Ang nagkasalang lingkod ay nagbibigay pugay sa Panginoon ko. Ang nagkasalang lingkod ay naglakas loob, naway dahil sa aking mabuting hangarin, patawarin ng Panginoon ko ang nagkasalang lingkod sa kasalanang pagputol ng inyong pundasyon ng daan. Ang nagkasalang lingkod ay malapit ng tuluyang maglaho. Ang tanging pagsisisi ko sa buhay na ito ay hindi na makakasama ang Panginoon ko sa pagbabalik sa bundok Beef Chufen. Pagkasabi nito, siya ay naglaho. Naisip ni Xumyo, ang nakaraang buhay ng taong ito, sino ba talaga siyang nilalang? Hayaan na nga. Maghihintay na lang ako dito hanggang sa lumabas siya sa kanyang pag-iisa. 3 buwan ang lumipas, hindi pa rin lumalabas si Ibidin sa kanyang pag-iisa. Sa dagat ng kamalayan ni Ibidin, ang taong ito ay lumulutang pa rin sa napakalawak na kalawakan. Naisip ni Ibidin, hindi ko inaasahan, matapos muling buuin ang pundasyon ng daan, ang aking antas ay direktang tumaas sa kalahating hakbang patungong immortal ng kalangitan. Matapos ang karaniwang tao ay umakyat sa pagka-immortal, mangangailangan ng hindi bababa sa 10 taon bago maabot ang antas na ito. Karaniwan, hindi ba't ang liwanag ng daan ay kulay berde lamang? Hindi kaya dahil muli kong binuo ang pundasyon ng daan, kaya naging 7 kulay ang liwanag ng daan? Aysan! Sa mapa na walang may-ari ay mailumitaw na isang kristal. Hinawakan ni Ibidin ang kristal. Agad, isang nakasisilaw na liwanag ang sumabog. Kinailangang takpan ni Ibidin ang kanyang mukha.
Naisip niya na saan itong lugar. Sa sandaling iyon, ang Diyos ng digmaan ay walang habas na nakikipaglaban sa loob. Gumamit ang Diyos ng digmaan ng isang galaw, ang ikalimang anyo ng 7 estilo ng Diyos ng digmaan, ang ataking yumayanig sa daan. Nagulat si Ilmegdinan. Hindi ko inaasahan, matapos muling buuin ang pundasyon ng daan, nag-trigger pala ito ng ikalimang anyo ng Diyos ng digmaan. Higit pa rito, ang lakas ng ikalimang anyo na ito ay tunay ngang pambihira. Ang mga pamamaraang immortal at mapamuksang galaw na nakita ko noon ay malamang hindi man lang katumbas ng 10,000 bahagi ng lakas nito.